Tuluyan ang ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ngang ideklarang itong insufficient in substance ang mga reklamo laban sa punong ehekutibo. Kinontra ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee, House Justice Committee, na ito pong recital of facts na inilatag ng mga endorser ay naipakita yung mga sinasabing direkta at personal na partisipasyon ng Pangulo at iba pa sa mga paratang laban dito at sinabing hindi maituturing na impeachable offense ang laman ng mga impeachment complaint. At dahil dyan, binatikos ng mga kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, bakit hindi kaya sinuportahan ng mayorya ng mga miyembro ng komite itong sufficiency in substance ng reklamo? Alex, medyo hindi ko masyado narinig yung iyong karagdagang tanong dahil karoon tayo ng technical. Pero sa loob nga lamang ng 3 araw na impeachment proceedings ay tuluyan na nga ang pinatay ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan, wala raw sapat na sustansya ang mga ito. Sabi ng mga endorser, Alex, ay prematurely murdered ang dalawang reklamo at tila mukhang ito ay sinadya ng mga kongresistang miyembro ng Committee on Justice. Philippine National Chief. Maituturing na umanong ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang impeachment complaints na inihain sa Kamara. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. In favor of the motion, 7, and those against the motion, 39. With 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Declares Yan ay matapos sa tuluyang ibasura ng House Committee on Justice ang dalawang reklamo dahil wala umanong sapat na sustansya ang mga ito. Unang isinalang sa botohan ang De Jesus impeachment complaint kung saan ay idiniklara itong insufficient in substance sa botong 42 pabor, 1 kontra at 3 abstain. Hindi na rin pinalusot ng mga miyembro ng komite ang Maza et al. Impeachment complaint matapos na 7 ang bumoto na pabor sa motion na ideklarang sufficient in substance ang reklamo, habang 39 naman ang tutol at 0 ang nag-abstain. Idiniin ng mga endorser na pinagtibay ng Pangulo ang implementasyon ng baseline balance managed parametric formula sa paglalaan ng mga proyektong pang-infrastruktura, pag-abuso sa kanyang diskresyon sa pag-aproba sa paglalabas ng unprogrammed appropriations at direktang nakinabang umano sa kickback at budget insertion sa flood control scandal. Malinaw na kinontra ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee ang mga recital of facts na inilatag ng mga endorser at sinabing walang direkta at personal na partisipasyon ng Pangulo at ang iba ay hindi maituturing na impeachable offense. Today we concluded the voting, no? And you all witnessed that by the majority vote, super majority vote, both the De Jesus complaint and the Masa et al. Complaint were declared insufficient in substance.
Reklamo ng mga endorser, sinadya ng komite na patayin ang dalawang reklamo sa kabila ng mga inilatag na recital of facts sa mga kasalanan ni PBBM sa ilalim ng betrayal of public trust. Nabatayan ang grounds for impeachment kaya dapat na ideklarang sufficient in substance ang impeachment complaint. Tila naging abogado umano ng Pangulo ang mga kongresista. 3:03 p.m. pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Tiniyak naman ng komite na hindi ni railroad o minadali ang impeachment proceedings laban kay PBBM at lalong hindi sila tumayong abogado ng Pangulo. So we don't think that there was any railroading of the proceedings. We should all remember that we are limited in our deliberations on sufficiency of form and substance by the four corners of the impeachment complaints. Binigyan pa rin po sila ng pagkakataon ng ating chairman na magsalita. Hindi lamang po doon sa endorser ng De Jesus, pati po yung endorser din po ng Masa. Kaya dito po nakita po natin at kitang-kita naman po ng taong bayan lahat ang argumento ng bawat isa po sa amin. Alex, dun sa tanong mo kanina kung bakit hindi sinuportahan ng mayorya ng miyembro ng Justice Committee ang sufficiency in substance ng dalawang reklamo, ang kanilang sinasabi paulit-ulit, Alex, dahil ito ay wala daw authentic documents or records at hindi base sa personal knowledge ng mga complainant, Alex. Ayun, tulad nung binanggit nga ni Congressman Nisay na dapat ay pinagbigyan muna dahil hindi umano panahon para tingnan ang mga ebidensya sa pagdedeklara kung ito ay sapat ang sustansya. Dapat sa third level pa lamang daw ng pagdinig ng House Committee on Justice, di ba? Yes, Alex, tama ka dyan sa nabanggit nga ni Congressman Nisay na siyang endorser nung De Jesus impeachment complaint. Dahil nga kahit maging yung ibang endorser, yan din yung kanilang punto at maging nung isang kongresista na nag-iisang sumuporta dun sa sufficiency in substance nung reklamo, ay dapat pinausad muna dun sa susunod na stage dahil dun naman tatalakayin yung mga ebidensya. Ang sabi ng committee dyan, Alex, ay nakita na yung mga attachment doon sa dalawang complaint na wala ngang personal knowledge yung mga complainant at ito'y batay lamang daw doon sa mga nakalap nilang news article, Alex, at yun namang video na binabanggit ni Congressman Saldico na nagsasabi nung mga nangyaring anomalya sa flood control projects at tinuturo nga niya na mastermind dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa, ay hindi naman daw yan in-authenticate na mismo ni Saldico. Kung pwede nga lang daw nilang sabihin, palusutin sa substance, pero dapat nandito si Saldico na siyang titestigo o kaya naman meron siyang affidavit na maaring na authentic itong affidavit na ito para mapagbigyan. Pero kung papayagan daw nila na lulusot sa substance, baka maging bad precedent at yung mga gustong mag-file ng impeachment kung kaninong mga impeachable officials, basta na lamang magpresenta ng mga video na kung papayagan nilang lumusot sa substance itong dalawang reklamo laban kay Pangulong Marcos, Alex. Ayun. So Eden, dahil nga nabasura na tong dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, may binabanggit ba ang panig ng mga endorsers na pwede ba silang mag-file ng petition for review dito?
Alex, ang plano ng mga endorser na na-interview kanina, no, ay pinag-aaralan nila kung magsasampa sila, iaakyat nila ito sa Korte Suprema, questionin. Pero ang isa sa kanilang nabanggit ay yung kung magrarally ba sila para questionin itong naging proseso na ginawa ng komite sa impeachment ng Pangulong Marcos, Alex. Okay, siguro panghuli dahil sa huling binanggit ng chairman ng House Committee on Justice, sinasabi niya na suspended no yung kanilang hearing pero magre-resume sila sa February 9 alas 10 ng umaga. Para saan yun? Anong gagawin nila? Isusumitin nila ito sa tanggapan ni House Speaker o Alex, dadalhin nila sa plenaryo? Alex, yan yung bahagi ng preparation ng Justice Committee para doon sa kanilang gagawing committee report kaugnay nga nitong dalawang impeachment complaint na laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos nun, kasi merong 60 days batay sa rules of impeachment, may 60 days ang komite para gawin yan. Ngayon, kung sa susunod na Lunes o sa February 9 ay matapos nila yung committee report, ay dadalhin nila ito, aakyat nila sa plenary para pagbotohan. So dito sinasabi ni Justice Committee Chairperson na Congresswoman Jervil Luistro na maaari pang ma-reverse yung desisyon ng komite kung ang 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara ay bumoto para baliktarin yung kanilang naging desisyon. Pagkatapos noon, sakali nga na baliktarin yon, ay ibabalik sa kanilang komite para naman muling mag-ano sila ng articles of impeachment. Pero sabi niya sa mga nakalipas na mga ganitong mga ganitong impeachment proceedings, wala namang nangyaring ganong insidente, Alex. Ayun, so dadalhin pa rin pala to sa plenaryo, no? Pagbobotohan pa rin kung sang-ayon ang buong kapulungan, kung sang-ayon sila na insufficient itong in substance ang reklamo laban sa Pangulo. Tama ba? Alex, kung i-adapt na ng plenary yung desisyon ng Committee on Justice na walang sapat na sustansya yung reklamo laban sa Pangulo. Okay. Wala ka pa bang narinig na dahil may naisumiti ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, hindi pa ba na-calendar yan dyan sa House Committee on Justice? Alex, naitanong natin yan kanina, kung yung bang proceedings na ginawa dito sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos, yun din ba yung susundin o gagawin sa mga reklamo naman laban kay Vice President Sara Duterte? And sabi na, ito daw yung proceedings, impeachment proceedings na kanilang gagawin. Pero kung nailagay na yung kalendaryo na sa order of business ng Kamara, particular na kung nailagay na nga sa order of business para ma-refer naman sa Committee on Justice. So far as of kanina sa press con ay wala pa naman silang kinumpirma, Alex. Pero syempre alam naman natin na ang mga kritiko ng administrasyon, isa yan sa kanilang kinukonsider. Kaya sinasabing ni-railroad o minadali yung pagdedesisyon dito sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos para mabigyan daan na yung pagdinig naman sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, malinaw. Maraming salamat Sir Eden Santos. Mata natin dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso.